Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Anong meron dito? May Hangman tayo, Three of Pentacles, Knight of Swords. Ito ang bida natin, Knight of Swords. Sabihin natin single siya. Single, byudo, o byuda. Pwede rin naman to sa babae. Kasi more like lalaki to eh. Lalaki, pwede rin naman sa babae kung extrovert siya. So again, ang clue natin ay lalaki, pwede rin babae kung extrovert, single, byuda-byuda, separated, or ex. Ito yung ex-partner. Saka pwede rin maglalaro ang edad sa 29 to 40, 29 to 40, 29 to 39 years old. Wala pang 40. 29 to 39 years old. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Kasi kung dito para sa inyo, di baka para dun sa kakilala nyo. So, yun yung clue. Ngayon, Hangman. Nga pala, self-made clues ko lang yun yung mga sinabi ko kanina. Hangman. Anong meron sa Hangman? Naglalagay kasi ako ng subject para malaman nyo kung para sa inyo ba yung reading o hindi. Kaya nagkakaroon ako ng self-made clues. Hangman. Kinlarify ng Five of Swords. Kasi yung Hangman natin, problemado. Bakit Five of Swords? Teka, marami kasi meaning yung Five of Swords. Kaya yan. Queen of Cups. So, ito yung person niya. So, ganito yung bida natin, Ito yung person niya. Queen of Cups. Or single kasi to So, pwedeng person niya mismo to or anyone na malapit sa kanya, babae. So, ang description ng babaeng to or lalaki, kung introvert. Kasi pwede rin siyang babaeng tao or lalaki kung introvert. May jowa kasi to. Kaya lang yung bida natin ay single. Hindi niya to ex. Kasi kung ex niya to, lalabas ay swords din. Cups to So, more like someone na malapit sa kanya na in a relationship pero hindi kasal. Wala ring anak. Ano meron? Sa madaling salita, whether nangyayari na to or mangyayari pala, makaka-encounter siya ng problema dahil ang Hanged Man ay pwede ring ang meaning niya ay trial.
Ngayon, sa nanggaling yung trial sa Five of Swords. Kinaklarify natin yung Five of Swords lumabas ay Queen of Cups. So, dagdag nga tayo ng iba. This. Hindi siya pinapansin. Marami kasing meaning yung Five of Swords eh. So, sa dami ng meaning kinlarify ko. Etong babaeng to, hindi pinapansin yung bida natin. Nag-end yung connection nila for some reason. Kasi pwede rin tong card ng lack of communication. So, sa madaling salita, na-disconnect sila ng taong to. Pero maganda naman tong Three of Pentacles eh. Kaya lang alamin natin. Anong cause? Bakit di sila nag-uusap? So, ulitin ko whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Asahan natin na, yun nga, maaring maka-encounter ang iba sa inyo ng disconnection mula dun sa bida mula dun sa babae. Okay, ito nga yung bida natin kanina sinasabi ko. Ito, mula sa taong to. So, sa dami ng description ko kanina, tamad na akong sabihin. Excuse me. Kuha ko ng ibang deck. Ay, nagulo. Eto. Alamin natin, anong reason bakit sila na-disconnect? Kasi dadaan nga ng disconnection to eh. Hindi sila mag-uusap for some reason. Anong cause? Garden. Yan. Woman. Ano yan? May woman tayo. May someone else. Woman may woman dito. Ibig sabihin, yung bida natin nagka-problema sa babae. Ngayon, may other person pa bukod sa babae. Diba yun? Baka pinag-away sila. Or may nasabi itong babaeng to dun sa kakilala nung Pisces. Ito kasi yung kakilala niya, yung may jowa pero hindi kasal, walang anak. Ito, hindi ko masabi kung anong estado nito. Pero magkaibigan siguro sila or magka-close. So, iniisip ko ngayon, anyari. Kasi parang nag-meet sila. Or nag-connect through social media. Kasi technology rin to the star. Ibig sabihin, napag-usapan. Itong dalawang to, yung babaeng in a relationship, saka tong kakilala niyang babae, napag-usapan yung bida natin. Okay? So, yung bida nga natin na ito, yung single, byuda, separated, ex-partner. Kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, yun. Itong dalawang to, pinag-uusapan yung bida natin. In short, nag-uusap sila, kukonect sila sa social media. Ano yung pinag-uusapan nilang dalawa? So, malamang-lamang, hindi maganda. Kasi, kung maganda, hindi
madi-disconnect yung bida natin dun sa babaeng in a relationship. Diba? Ano yung napag-usapan nila? So again, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang tong disconnection, inaalam ko na kung anong cause kung bakit nag-lead sa disconnection. So anong pinag-usapan nitong dalawang babaeng to? Malamang chismis. No. Parang sinasabi ng babae na toxic daw yung bida natin. Siyempre, yung bida natin ay Pisces. Nasabi niya na lumayo siya. Layuan niya, nung babaeng in a relationship, layuan niya yung Pisces kasi toxic daw. Toxic daw yung Pisces. Kasi negative cards to. Kasi ito bridge. Siya yung tulay para mag-connect, diba? Huwag nang kausapin, parang layuan. Burn the bridge, ganun. Kasi toxic. Bakit naging toxic? Ewan ko kung bakit, pero ano kasi ito chaos. So, ito ay negativity. Ang dating sa akin, overall, natotoxic. Natotoxic. Ganun dating eh. Parang toxic ba? Toxic sa paningin nila yung Pisces. Nagchichismisan nila yung Pisces na toxic daw. At wag nang kausapin. Lumayo sa Pisces kasi toxic. Kasi ending to. Ito connection. Ending connection chaos. Walang nakalagay pero marami kasing meaning yan. Ano yan? Ibang meaning ng clouds ay bukod sa chaos ay confusion. Nakalagay ba yun nga? Confused, illusion, depression, duality, doubts, complications, difficulties, problems in general. So, ganon. Kumbaga, kung paano nila tingnan, yung Pisces ay trouble. Yung Pisces daw ay trouble. Trouble lang ang dala. Ganon. Ewan ko bakit nila naiisip yung ganoon. Pero isa lang ang malinaw. Ang mga taong to ay pinagchichismisan ang Pisces. Tapos, di nila inaalam yung side ng Pisces. Kumbaga, nag-uusap sila nang hindi man lang kinoconsult yung side ng Pisces. Let's say may narinig silang chismis tungkol sa Pisces. Naniwala sila agad. Hindi man lang inalam yung katotohanan mula sa side ng Pisces. Ganyan dating dito. Ngayon, magtutuloy tayo dito sa Three of Pentacles. So, yun yung cause ng disconnection. Ayaw nila sa Pisces. Oh my God.
of Pentacles, oh. Knight of Swords. Ano tong Three of Pentacles? Hahaba yung kwento natin ng 15 minutes na ito. Diyos ko po. Dito pa lang tayo sa una. Ito, ano kaya itong Three of Pentacles? Ang dating kasi sa akin, ka-workmate to eh. Three of Pentacles. Eight of Pentacles. Ka-workmate to. So, kung dito applicable sa inyo, wala kayong work, eh di para to sa someone na malapit sa inyo, like asawa, anak, kapatid. Basta malapit sa inyo na tatama yung description nila base dun sa sinabi ko kanina nung subject. Basta, to eh, ka-workmate. Magkaka-workmate pala sila, Diyos ko, ano ba yan? Hindi siya pinapansin nung ka-workmate niya. Hindi pinapansin nung ka-workmate yung Pisces. So, agad magkaka-workmate sila. Yung babaeng isa pa, ka-workmate din nila yon. Diyos ko. So, ibig sabihin, dun pala tatama to sa workplace. May Knight of Swords kasi tayo. Nakita nyo, yung kabalyero. Sinusugod na yung monster, parang zombie. Kita ba? So, ang dating sa akin, confrontation to. Ko-confront ng Pisces kung anong problema. Problema nung babae. Ito. Sa kanya, kasi hindi siya pinapansin. Or baka i-confront niya pareho. Yung babaeng to, saka yung isa pa ito. Kasi pinag-uusapan itong dalawang babae, yung Pisces. Alin man sa dalawa yung ko-confront niya. Alin man sa dalawang senaryo, ito lang. Una, ito lang yung ko-confront niya. Or parehas. Yung pangalawang senaryo, parehas. Ito, saka ito. Yung ko-confront niya. So, yung gagawin dito ni Pisces. Ito yung future outcome. Anong problema? Nung babae or nilang dalawang babae sa kanya? Bakit sa matrato nila sa Pisces? Let's say, hindi tinutulungan ng dalawang to. Yung Pisces sa mga trabaho, or pinapasa ng dalawang to yung trabaho nila sa Pisces, or binubuli ng dalawang to yung Pisces. So again, isa lang ang direction. Ko-confront ng Pisces or kaibigan ng Pisces, kung di man literal tumama sa Pisces yung kwento, baka nga dun sa kakilala niya na i-confront yung enemy niya. Kasi pinagchichismisan pala siya. Doon sila nagko-connect sa social media. Malamang nagbi-video call yung mga yon. Sa base dito sa dalawang card na to. Kasi networking to, ito technology. Nagbi-video callan sila, or again, nagchat-chat sa social media, at ang laman ng mensahe ay tungkol sa Pisces na hindi daw nila gusto. Anyways, hindi naman to love reading di ba? So dahil hindi siya love reading, magpo-proceed na tayo sa susunod na deck. At ito pa rin yung deck na gagamitin ko.
Kasi kung love reading yan, may dalawa pa tayong clue. Oh. Eto. Saka to. Hindi siya love reading eh. So, pag di love reading, di ko na inaalam kung sino yung kaaway or kung sino yung other person. Bukod sa Pisces, sa kwento. Anyways, dito na nga lang tayo. Ano pang mensahe ang malalaman natin sa period na to? Ibang senaryo. The Ring. Small child. So, ito ay walang ganito sa Lenormand. Ito lang. Self-made lang to. Ng creator. Parang ako, naglalagay din ako self-made clues. Ito, self-made deck naman. Self-made card ng creator nitong deck. Small child. Ano kaya yun? The Ring. Son, daughter? Naive, innocence, seeing the world through childlike eyes. And it's all commitment. Persevere. Tingin ko may bonding. Ay, nakalagay, bonding time. Kakaroon ng chance ng bonding sa period na to, in a way na para bang babalik ulit yung iba sa inyo sa pagkabata, dahil masaya sila sa kasama nila, or siguro childhood friend niya itong makakasama niya sa period na to. Kumbaga nung Pisces, childhood friend or anyone na malapit sa puso niya. So, saan natin ng bonding or date. Kung date, baka sa someone na mas bata sa kanila, sa Pisces, pwede rin date. New business, new contract. So, kung new business, either maiisip pa lang yan ang tungkol dito. Ngayon pa lang month, bubuuin yung idea. Brilliant idea about new business, topic ng new business, or baka ano to, new job o new job para sa mga walang work, mag-a-apply, di ba? Or kung may work na, sabihin nating ayaw na sa work, sa current job nila, edi sabihin natin sa month na to magsisimula silang maghanap na ng maipapalit nila sa current job nila na ayaw nila. So, ito na yung starting point tong month na to, na magsisimula na maghanap ng bagong employer o career. Ang hirap naman ito. Lipat na nga lang ako sa iba. Ibang senaryo ulit. Oh. So, ito wala rin to eh. Lenormand. Self-made lang din yan ng creator ng deck na to. Pero pag nakita ko to, usually na-relate ko to sa mga 40 pataas na babae or nanay. Ano meron sa kanya? Nanay na siya or grandmother. Mas, really?
Masculine energy. Pag ganyan, saan natin na i-embody nitong babaeng to ang masculine energy. So, paano yun? Di parang lalaki siya. Yung energy parang lalaki. In a way na independent, responsible, assertive, aggressive, strong. Ganun yung energy niya. Confident. At may self-esteem sa period na to. Saka ano siya, action-oriented, logical, analytical. Ayun, binasa ko lang, analyze the issues logically. Ayan. Strong, brave. Ano pa? Eto, last spread na to sa deck na to. Pero hindi pa to yung last deck. May isa pa tayong last deck. Ay, ano to? The tree. This. Mag-ingat sa ano to. Sa labas. Baka mag-cause ng accident. Kung di man sa inyo to, baka may mabalitaan kayo na yun nga, baka ma-accident, mag-cause ng accident or tragedy, ano ba yan? So, pag sinabi mong tragedy, mga unforeseen na natural disaster, like earthquake, mababalitaan kayo na dun sa lugar nung kakilala nyo, halimbawa lang, binagyo or ano, nilindol, or na-aksidente yung kakilala nila, ganoon. Or na surgery, o napunta sa emergency room. May health kasi tayo Ito danger. No contact, blocking. Oh my god, sana hindi ko na kinuha to. Pero hopefully ay hindi lahat ay tamaan ng reading na to. Diba? Pero dito resignation, termination sa work ay posible. Siguro lalo na nga kung toxic yung mga ka-workmate, diba? Yung kanina, yung reading natin, may dalawang babae na bully. Sabihin nating madaling mapagod. Ganon ang dating. Madaling mahapok. May chance na ganoon. Ngayon, ibang case, hindi na-encourage ang magsolo. Lalo, halimbawa, may work, diba? Tapos, napag-desisyonan niyang mag-solo. All of a sudden, ngayong period na to, hindi siya na-encourage nga. Kasi mahirapan siya. Sa ibang panahon na lang. Wag ngayon. Hindi na-encourage yung pagiging entrepreneur. Yung pag-shift sa pagiging empleyado tapos naging entrepreneur. Pag-isipan mo na maigi. Magkaroon ng strategy plan. Huwag magpabigla-bigla. Or else, failure kasi kalalabasan nito. Need the sight tayo dito. Ito kasi pag-solo kasi isa lang puno to.
So again, di in-encourage yung pagsosolo. Maglilid sa failure. Maganda kung may i-sideline na lang. Let's say, eto, empleyado, example lang, empleyado, tapos bigla na lang niyang naisipang mag-YouTuber. Hindi madali maging YouTuber. Kasi, may requirements eh. Mahirap yung requirements, hindi siya biro. Although mukhang madali lang, pero mahirap. Mukha lang. Lalo na kung wala pa siyang niche para mabasahin yun. Saka may mga niche or niche na komplikado. So again, hindi biro. Kung example lang yun kung gustong sabihin natin maging ganun nga, YouTuber or influencer, i-sideline muna. I-sideline dun sa original niyang work. Huwag siyang magsolo agad-agad. Kasi nga, hindi mo masasabi yung kita mo eh. Hindi kasi agad-agad malaki kita mo dito at hindi rin siya permanent. Kung ano yung nakuha mo last month, yun din ngayong month. Iba-iba. Iba-iba yung kita, saka yung ads. Yung bayaran ng ads. Nag-iiba. Kaya, kung walang stable na foundation, lalo't nagsisimula pa lang, i-sideline na lang. Kapag nakita nating nagiging stable na yung income niya dun sa gusto niyang business, di let go niya na yung original, diba? Pero kung first time, mahirap yun. Lalo walang susuporta. Wala kang asawa. Wala kang magulang na susuporta sa'yo. Tapos di mo alam kung kailan ka sasahod. Kasi mahirap ma-reach yung $100 kung YouTube or sa Facebook alam ko kasi bago ka mag-earn ng money. Sa lahat naman ganun lahat ng platforms, Twitch, ganun. Ano pa ba? TikTok, lahat na lang ng platforms nga. Merong standard na amount na kailangan mong ma-reach bago ka makasahod. So again, mahirap nga. Depende na lang kung masyado kang famous na tawag dito. Bawat lagay mo ng video nag-earn or may view agad. Kasi mahirap nga mag-views. Mahirap makahanap ng views unless nga ay literal na famous na kahit anong gawin mo may nanonood. Pag nagsisimula ka pa lang, mahirap mag-view. So again, example lang yun. So depende sa iba sa inyo kung anong susuungin nilang career. But again, hindi na-encourage ang pagsusolo kasi nga maglilid sa failure. 33 minutes na pala to. So dahil dyan, mahaba-haba na kasi yung video. Mag-end na tayo dito. Basahin ko na lang tong message dito. Kukuha lang ko ng 3. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Madali lang naman tong intindihin dahil basic English lang. Kaya babasahin ko na lang. So sabi dito, love your shadow. Accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are. Beware of codependency. Addictive behaviors are affecting your romantic life. At ang huli, eto, unconditional love. The love between you and your person is eternal. Nothing and no one can take it away from you. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Now.